In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tayo ay pinagkatiwalaan. We are entrusted. Ang salitang Pilipino, ating salitang Pilipino, pag inulit-ulit mo, may mas malalim na kahulugan. May tanong ako sa inyo, ano po sa Tagalog yung property? Property. Ano po sa Tagalog? Ha? Ha? Hari-harian, tama. Ano sa Kapampangan? Hari-harihan. Iban dyan. Pero sa Pilipino, hari-harian. Did you know that in our language, pag inuulit mo yung salita, may kahulugan na iba? Na parang sinasabi hindi totoo, hindi talagang ganon. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa. Bahay-bahayan. Totoo bang bahay yun? Totoo bang bahay yung bahay-bahayan? Tara, magbahay-bahayan tayo, di ba? Parang bahay, pero hindi. Di ba? O, sa opisina, kunyari, meron kayong ka-opisina, parang medyo mayabang ng konti. Tsaka bossin, tatawag. Yan, ka-opisina namin. Nagbo-boss-bossan. Boss ba talaga siya? Hindi. Hindi naman talaga boss. Pwede kaya yung salitang ari-arian ay hindi naman ikaw talaga ang may-ari. Ikaw lamang ay pinagkatiwalaan. Whatever you say, your own property, our Filipino language will tell us, parang sa'yo, pero hindi talaga. You are not the true owner of what is entrusted to you. In certain situations, you may act and assume the role of owner when your master is absent or on behalf of the real owner. However, it's essential to remember that it does not belong to you. In the gospel, the term used actually is tenants, nangungupahan. It's important to find the strength to recognize and acknowledge this truth. You are not the owner. You are just entrusted. Tayo ay pinagkatiwalaan. While there are privileges that comes with it, this responsibility, there are also limitations. Sino sa inyo yung may apartment na pinapaupa? Sino sa inyo yung may apartment na pinapaupa? Sino sa inyo yung may tindahan na pinapaupa? O kaya yung sasakyan na pinaparenta? Meron ba kayo dyan? Di ba, pag pinarenta mo ang iyong apartment o kaya tindahan, nananatiling sa'yo, at yung nangungupahan, hindi naman sa kanya. Kahit anong gawin niya, sa'yo pa rin yun. Kahit gano'n nakatagal, it will not change. Pwede rin, halimbawa, pinahiram kita ng kotse. Kaya ikaw, may kotse ka, pinahiram mo sa kaibigan mo. Tapos, pinahiram mo, malinis, full tank. Sinoli sa'yo, may bangga, may gas-gas, marumi, walang gasolina. Anong mararamdaman mo doon? Parang masakit sa nagpahiram, di ba? Ganyan din siguro ang buhay natin. Kung ano man ang nasa atin ngayon, ipinahiram ng Panginoon. At dapat kung pinahiram ito, isoli natin kung paano natin tinanggap. If not, for the better. Mayroon po akong kaibigan na lawyer. He proposed this, si Attorney Roque. Sabi niya, pag mayroong leasor, yung leasee yung nangungupahan, yung leasor siya yung may-ari, siya yung nagpapaupa. Sabi niya, in a standard lease contract, there is typically a provision stating that at the end of the lease period, the leasee is to return the leased premises in the same condition as the leasee first received it. Kung pinahiram kita ng isang apartment o kaya yung Airbnb, maraming ganyan, isoli mo kung paano mo tinanggap.
Huwag mong isoling sira ang bintana o wala yung television o kaya kulang yung nakalagay na gamit doon. Kailangan as it is. In fact, I would suggest kung you would even make it better. Ako naniniwala ko tayo pinagkatiwalaan. And it is a privilege indeed. Bilang Paris Priest po ninyo, feeling ko lang na pinagkatiwalaan ako ng simbahan natin. Sana isoli ko pag tapos ng term ko dito. It's not the same. Hopefully it's better. Not the minimum. Sabi nila, if we can widen the reflection far beyond the immediate vineyard, kung yung buong mundo, ang ating kalikasan, ang ating mga bundok, ating mga ilog, ating sapa, ang ating mga halaman, ang ating dagat, ang lupain, ito'y pinapahiram sa atin ng Diyos. You can say that it's yours, but it's only relative up to your lifetime. Kung ano man ang sayo, hanggang buhay ka lang. Pagkatapos ng buhay mo, hindi na sayo. It's not absolute. It's relative to your lifetime. Yung pinamana mo sa anak mo, pwedeng ang anak mo ibenta. Meron akong kilala, hardworking na tatay, ang ganda ng negosyo, pinatayo niya yung eskwelahan. Maganda yung eskwelahan. Malakas yung eskwelahan. Nagmimisa ako doon. Nagre-recollection ako doon. Nung namatay na yung tatay, yung establish ng pinasa niya sa anak niya, ang ginawa lang ng anak niya, binenta niya yung eskwelahan. Kasi sabi niya, I don't teach. Hindi ko linya yung education. Kaya nga, whatever you call yours is only relative as far as your lifetime is concerned. May kasabihan pagdating sa ano man ang ating ginagamit ngayon, sabi, we don't inherit the earth from our ancestors. We just borrowed it from our children. Kung ano man ang ngayon, hindi man natin namana lang sa mga ating ninuno yan. Ito ay utang natin sa mga susunod na lahi. Sana ibalik natin na bigay natin sa susunod na lahi ang natanggap natin na mas maganda. Huwag po kayong magalit, tayong taga-Sapang Bato. May nagkukwento po sa akin sa mga matatanda dito sa Sapang Bato. Actually, hindi pa ganun katanda. Sinasabi nila, Father, nung panahon namin, bata-bata kami, yung sapa ng Sapang Bato, malalim yung tubig. Malinis yung tubig. Clear waters. Nagsuswimming po kami dyan, Father. Mayroon pa doon, sa may tabi doon, nagdadive pa po kami dyan. Dumalangoy-langoy pa kami dyan. Mayroon pang isda. Pwede kang mangisda. In just a few years, in our lifetime, pumunta po kayo sa sapa, halos wala ng tubig. Kung meron man, hindi malinis. Kung minsan ayaw man sigurong itapak yung paa mo barefooted, baka merong toxins. Baka merong hindi malinis na germs. Ganyan ba ang ating sosole na natanggap nating sapa, creek, ilog, if I may say, dito sa lugar natin? May gusto po akong organisasyon dito sa Angeles. Ang pangalan Araw. Araw is an NGO. Ang pangalan Araw, gusto sabihin, Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated. Ang nangunguna dito si Tatang Abong Renato Tayag. They are people of goodwill. Ang ginagawa po, meron silang major program ang Araw, in cooperation of course with the local government of City of San Fernando, Angeles. Ang kanilang program title, Subli. Ang ganda ng title, no? Subli. Sa Tagalog, Isole. Parang kung ano man ang nasa sa atin ngayon, isoli natin.
and it's more on environment concern. Alam nyo, yung pinagagalingan ng tubig ng Clark, itong magagandang hotel sa Clark, itong malalaking golf course sa Clark, yung malalaking swimming pool dyan, at saka yung maraming swimming pool ng mga pinapaupa ang Airbnb. Yung tubig dyan at tubig natin, tubig ng Angeles, galing dito sa Sapang Bato. The watershed that provides water to Angeles and Clark is actually from our barangay, from our area. At napakalaki ng program ng Subli. They are trying to bring back the watershed or even a rainforest in the future para pagkaroon ng tubig that is sustainable. Kasi may projection yung mga nakakaintindi, after a few years, mawawala na tayo ng tubig dito sa Angeles at Clark. With the volume that we are using water, lagpas sa ordinaryong paggamit ng tubig compared sa Magalang siguro, sa Tarlac, sa Florida Blanca at Porac. Tayo malakas tumamit ng tubig. Bakit? Ang daming pumupunta kasi sa Clark. Ang dami ng mga hotel dyan, ang dami ng mga condominium. Dito rin sa Pampanga, sa parokya natin, ang Deca, ang daming tao dyan. Ang daming influx ng mga tao dito. Gumagamit po lahat ng tubig dyan. Wala pa yung mga factories. Saan po kukunin? Dito sa Sapang Bato. Kaya nga po ang ganda ng program ng pag nagtanim kayo, halimbawa, meron kayong eskwelahan, meron kayong business, meron kayong organization, gusto nyo mag-tree planting, they will guide you, they will help you, they will assign a place for you. Kung malaki yung organization ninyo, bibigyan kayo ng kalahating hektarya. Ipapangalan sa inyo yung lugar na yon, magtatanim kayo dyan. Ang maganda ho, hindi mapapabayaan yung tinanim ninyo. The local government, even Subli, will make sure mayroon pong magdidilig, mayroon pong magpoprotect ng tinanim nating mga halaman. At ito ay mabubuhay and they will be sustainable. Mayroon pong sweldo yung mga AITA na nagbabantay. Kaya nga po, we can join this kind of people who mean so much. Parang ako, nakukonsensya ko kung taga-Sapang Bato ko mismo dito, hindi man ako nakakatulong kinatatang-abok. Sa mga maraming organisasyon, may taga-Maynila, mga eskwelahan sa Manila, dito sa Clark, mga negosyante, yung iba hindi man Pilipino, they are helping us to make our water sustainable. Bakit? Hindi kasi sa atin yan. We make sure yung susunod na lahi, meron silang magagamit. May kalawang salita akong gustong share sa inyo. Yung kanina, yung ari-arian. Ikalawa, hindi ko alam kung ano yung English nito, Ma'am Thea. Yung positive ownership. Parang hindi naman sa'yo, pero parang sa'yo, in a positive way. Ang naisip kong salita, malasakit. Yung malasakit, it's finding the heart to care for what is entrusted to you as if it's your own. Yung malasakit, it's genuine concern. May kapampangan yan masabal. Once you recognize and acknowledge your role and responsibility in a situation, owning up is involving taking full accountability of whatever is required, accepting that you have the power to make a difference, and committing fully to realize the task assigned and expected as an outcome. Parang sa'yo rin, ang swerte-swerte mo kung meron kang kasama sa trabaho, meron silang malasakit sa kanilang ginagawa. Kung meron kang negosyo at meron kang trabahador na may malasakit at masabal, maswerte po kayo. They will take care of your business parang sa kanila din in a positive way. Pag malasakitan na po. Alam niyo po yung kabaliktaran ng malasakit? Minimalist. When employees would say, anyway, I am not the owner. Okay lang, di naman sa atin yan Huwag na tayong maglinis. Total naman, hindi sa atin yan. I'm just a worker. Own up.
begin to feel that sense of malasakit. Kailangan natin to. Alam niyo po, we have a long way to go pagdating sa malasakit at masabal. Example lang po, huwag kayong magalit na eh. Sa bahay ninyo, sigurado ko malinis yung bahay niyo. Malinis yung mga bahay niyo. Kwarto mo, malinis, di ba? Pero pagdating sa labas, kuminsan nangangailangan ng mas maraming effort pagdating sa public space. Halimbawa, gaano kalinis yung mga public parks, public comfort rooms. Sorry. Yung kanto lang natin dito, yung kanto natin dito. When I travel, napansin ko yung kanto natin dito. Then sa may labas ng eskwelahan. Isa sa pinakamaruming kanto yan. Tinatapunan ng basura. Pag linggo, ang daming basura din dyan. Kaya lang, parati akong ko-complain. Yung mga nagtitinda dito, pag Sunday na, ano yan, yung market day, yung mga negosyante na hindi naman taga rito, pero nagtitinda sila dito. Gusto sabihin, kumikita sila. Di ba? Pero pagkatapos sila, iiwanan tayo ng basura. May nakita na lang, dakwa ng dakatapang basura. I think it's also good. Kung merong umahabol ng barangay official dito, sabihin nyo sa mga nagtitinda, other than paying their due to the barangay monetarily, bring your own basura. Huwag yung iwanan dito sa sapang batong basura niyo. Iuwi nyo. Sa inyo yan. Huwag sa amin. Because we called it shared accountability. Tayo lahat may pananagutan dito. Masabal. Malasakit is something that we feel for others. Huwag natin gawing basura, that's something that we share together. The Gospel from Matthew 21, the Gospel we have today, this Sunday, highlights an important concept that shared accountability among the entrusted tenants. This responsibility extends beyond the individual. It is common. It is a common duty. Sama-sama tayo dito. We are in this together, positively and even negatively. In the story, the tenants collectively succumb to the feeling of greed and envy, which ultimately led to their murderous action. It wasn't the decision or action of one person alone. It was a group that is involved. Nag-usap-usap nga sila eh. Ito pala ang may-ari ng anak ng may-ari. Tara, nag-meeting pa sila. Kunin natin sa kanya ang lupang ito. Patayin natin siya. They talked about it. This narrative reflects the broader societal dynamics where both private and corporate and even public service play significant roles in managing what we call common good and public resources. It underscores the importance of addressing the culture and values of the community of entrusted tenants. Tayo po ito. Tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. In this context, we must prioritize caring for those who share responsibility with us, recognizing and respecting each other's decision and actions. Hindi lang natin diniligtas ang ating kalagayan, pating kasama natin. We are all part of a shared accountability, working together for the common good. Nung nag-aaral po kami sa seminaryo in theology part, mayroon kaming subject untitled Social Morality. Yung palang morality, hindi lang personal or private morality. Pag nakikinig ako ng confession, usually private morality, yung sa aking kasalanan, yung kasalanan ko. Alam nyo ba may kasalanan na panglahat on a social level? Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa. Corruption. Is social morality. Because you cannot do corruption alone. You cannot be corrupt alone. Hindi pwede. Kailangan meron kang kasabwat. Sorry for the term. Meron kang kasama. Meron kang kasangga. In English, meron kang kahoots. Kahoots ba yung term na yan? Kaya nga sabi nila, systemic.
corruption. It's already in the system. Kung ordinary tao ka lang, wala kang magagawa dyan. Another concept of social morality is structural sin. Yung kasalanan na nandyan na. Kahit sino yung mapunta dyan, yung structural sin, it stands alone. It goes from one generation to another generation until the other generation. Structural sin. Evil actions that are embedded in the system already. Bigyan kayo ng halimbawa na eh. Narinig nyo na yung expression sa government business or sa government projects na tinatawag na SOP? Hindi yung pinapanood natin sa television to. Yung pong SOP, yung Standard Operating Procedure. Di ba? Naririnig ko lang, allegedly. Kung gusto mo daw makipagkontrata sa gobyerno, kumuha ng project, kailangan magbigay ka muna. Ngayon nga, advance eh. Kunyari, 100 million yung project. Naririnig ko, dumadami na yung percentage. Lahat ng pumipirma dyan, lahat ng mga involved dyan, you have to give. Ngayon nga, parang advance pa. That's called syndicated evil. Misery loves company. But I believe even evil loves company. In the gospel, the evil actions such as the murder and violence against the servants and the son of the work owner weren't carried out by a single person acting alone. Instead, the wicked tenants collaborated and acted together in a coordinated and organized manner. Pinagplanuhan nila yan. Kaya marami sa mga kasamaan ngayon nangyayari. It's not done by one person. The culture of silence allowed the repeated acts of murder in the gospel that we read to continue without anyone speaking out or objecting. Wala mang kumontra sa kanila. Nanahimik lang siguro yung kasama. Nobody raised a voice and said, "This is wrong. Hindi tama yung ginagawa natin. Kasamak tamo mo, Kenny. O tetabihitan kaya katamo. Why do we have to kill them? Why do we have to hurt them?" Nobody said anything about it. We call that culture of silence. Kung meron pong syndicated evil, mga magkukutsaba sa bagay na hindi mabuti, ako gusto kong maniwala sa tinatawag lang syndicated goodness. Yung samahan ng mga taong may mabuting intensyon. Hindi ko sinasabing mabuti tayo, mas mabuti tayo sa iba. Hindi lang. Yung mabuti lang talaga, gusto nating tumulong. Pwede ko yung bigyan ng example. Nung bagong pari ako sa Sakop, meron kaming kapartner, ang pangalan ng grupo nila, Flag. Flag, Kong Ray, baloyin eh. Flag. Kong Ray Butchu, baloyoreng Flag. Dito, Free Legal Assistance Group. Yung Free Legal Assistance Group, mga abogado po ito. Hindi pipitsugin na abogado to, no? Ano to? UP, Ateneo, UST, kaya. And they give free legal advice and support. And kung di ako nagkakamali, Kong Ray, yung mga magsasaka dito, nagka-problema noon, di ba? May dayuhan, hindi man taga rito, taga ibang probinsya. Hindi ko alam kung Cavite, Batangas. Sinasabi niya sa kanya yung lupa dyan. Mayroon pang baril ang kanyang mga bodyguards. Yung mga magsasaka natin dito, pinaaresto, pinaalis. Itong matatandang magtatrabaho dito, sa kanila talaga yun. How can you fight a very strong person with guns? At may backup. Sa gobyerno siguro. Kaya nga nakapunta dito. Alam niyo po sino tumulong sa kanya? Flag. Free Legal Assistance Group. And they faced this person face to face in legal terms, professionally. Kung di ako nagkakamali, nabalik na yung lupa sa mga taga Sapang Bato. Ang tawag dyan, syndicated goodness. Yung kanina binigay kong halimbawang subli,
is syndicated goodness. Taong gustong magtrabaho, tumulong, magbigay para sa ating kalikasan. For sustainable water in our place, particularly in Angeles, if not Sapang Bato, and even Clark, para ma-sustain natin yung Clark na gumagamit din maraming tubig. My dear friends, why don't you join a syndicated goodness? Kaya pag natapos ka, join people who can help others. Yung hindi nila kaya, kung ano po yung kakayahan ninyo, share. Kung merong samahan yung hindi mabuting tao, sana tayong sa simbahan, nagsisimba, meron din tayong ginagawang sama-sama. I tell you, you cannot do it alone. Hindi mo kayang ikaw lang mag-isa ang kabutihan. Kailangan magtutulungan tayo. And we have to help each other. Medyo mahaba po yung homily ko. Pasensya na po kayo, huwag kayong magalit na. Magkukwento pa po kasing isa. Total naman, walang pasok bukas dito sa Angeles. Holiday. Kukwento pa po ako sa kwento na. Eh di minsan, meron pong isang parokya. Hindi ko sasabihin ko saan. Bago pa lang, hindi pa tapos yung simbahan. Tapos yung parish priest, very young, batang-bata, mga 27, 28. Tapos po, na-assign siya sa isang parokya. Yung kumbento okay na, pero yung simbahan, ongoing pa yung construction. Biro po naman, ninakawan yung opisina ng sekretarya, binuksan yung drawer, kinuha yung barya-baryang donation at saka yung cellphone ng parokya. Nokia lang. Pero kinuha pa rin. Tapos, alam niyo po, dahil may contractor, ginagawa yung simbahan, meron silang makina sa side. Alam niyo po yung ginagamit sa welding, yung pang-welding, nakatabi sa side, nakatago. Ninakaw din. Iyang hiya yung pare sa contractor kasi ginagawang simbahan. Tapos, may misa silang alas 7 ng linggo, naliligo si Father, 6:30. Nag-shower, meron siyang sabon. Tapos nawalan po siya ng tubig. Tapos sabi ng pare, sa kanyang sakristan, ba't walang tubig? Anong nangyari? Tubig! Sabi ng sakristan, Father, ninakaw po yung jetmatic natin. Pati ba naman jetmatic ng pare, ninakaw? Ngayon di medyo na-delay po yung misa kasi nagpahigi pa ng tubig si Father. Nung homily, sabi ng pare, alam niyo po, gusto ko pong paalam sa inyo, ninanakawan po tayo sa simbahan natin. Yung opisina ng sekretarya, yung equipment ng kontraktor, at saka po ngayong umaga, yung jetmatic ng ating kumbento. Ang simbahan pong ito sa atin lahat, magmalasakit po tayo. Kaya katamuyangan po yung pisambanay ni. Sa inyo po, hindi man po sa akin. Ako after years, alis na po ako dito. Sabi niya, mayroong isang teenager, siguro hindi na teenager, siguro 20, 21 years old, nakikinig at nagsisimba dun sa dulo, nakatayo lang dun sa pader ng simbahan. Narinig niya tong announcement ng pare. Ito, batang to, working student. Nagtatrabaho dun sa mga burger stand na 24 hours. Parang burger stand. Kaya, nung pauwi na siya, alas 2 ng madaling araw sa barangay nila. Naka-backpack, pagod na pagod. Alas 2 ng madaling araw. Sa harap ng simbahan, dumadaan siya. Nakita niya, mayroong mga lalaki, binababa yung sound system. Alam niyo yung video, yung karaoke? Parang karaoke type na speaker na malaki. Kasi hindi pa naka-install yung sound system. Binababa ng mga lalaki, sinasakay sa tricycle. Sabi nitong kabataan, meron yatang misa si Father, kaya binababa yung sound system. Tapos, naisip niya, wala naman siguro misa ng alas 2 ng madaling araw, sabi niya, no? Alam niyo, napasigaw itong bata, sabi niya, Hoy! Sa amin yan! Huwag niyong kunin yan! Sa simbahan namin yan! Tapos, ginising niya po yung mga malapit na bahay. Mga kaparokya, kinukuha yung ating sound system. Tulong-tulong tayo, kinukuha yung sa ating sound system. Alam niyo po, binalikan yung bata na naka-tricycle. Binugbog po siya. Sinaktan po siya, mga lalaking malalaki.
Nung lumabas yung mga kaparokya, kapitbahay, nakaalis na po yung tricycle. Hindi po nila nakuha. Hindi nila nadakip yung magnanakaw. Mga magnanakaw. Pero alam niyo po, sabi nung pare, magmula noon, wala nang nagnakaw sa kanilang parokya. Kasi may isang taong sumigaw, "Amin yan! Huwag niyong kunin yan! Sa amin yan! Simbahan namin yan!" May isang nagmalasakit at nabuksan ang mata ng mga tao doon, pati yung mga magnanakaw. Kailangan pa po tayo ng mga taong ganito na sasabing, sa amin yan, sa aming bansa yan, sa mga Pilipino yan, sa simbahan namin yan, sa baryo namin yan. At pag dumadami ang ganito, they own up, malasakit, masabal, I think we realize we are closer to a better world and a better future. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.